Ikalimang araw na ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Iran sa Middle East, patuloy ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, habang ang Iran naman patuloy na gumaganti sa ilang Gulf states. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, mukhang hindi pa humupa itong tensyon. Tama, Gigi, no, mas pinaigting pa nga ng Israel yung kanilang pag-atake dito sa Lebanon kung nasa naman yung militanteng grupong Hezbollah na sinusuportahan itong Iran. Sabi nga nitong Israeli Defense Forces ay patuloy nilang bobombahin o pasasabugan nga ng missile itong malaking bahagi nga ng Lebanon. Kaya naman yung Israeli military ay nagbabala na doon sa mga residente ng 16 na villages, partikular doon sa southern Lebanon, na lisanin na nga yung lugar. Yung grupo namang Hezbollah, sinabi nila na hindi rin sila aatras at patuloy nga yung pag-atake rin nila doon naman sa Israel. So over the past 48 hours ay tuloy-tuloy pa rin yung pagwangwang ng sirena doon naman sa Jerusalem dahil nga doon naman sa missile attack na pinadadala ng Iran dito naman sa Israel. Punta naman natin yung sa Dubai, no, yung US Consulate o yung parking lot doon sa US Consulate doon ay inatake naman ng drone. At yung parking lot na yon ay nagtamo ng minor damage pero nagkaroon din ng sunog. Pero sabi nga nung ilang UAE officials ay swerte naman na walang individual na nadamay nga roon. Gigi. At Raynel, isa nga sa mga sentro ng pag-atake ay ang UAE. Gaano karaming Pilipino roon ang nais ng umuwi? Gigi, sa United Arab Emirates, 231 na mga Pilipino yung gusto nga magpa-repatriate o umuwi dito sa bansa. Yan, yun doon pa lang sa Dubai. Doon naman sa may Abu Dhabi, meron 246 tayong kababayan yung gusto na nga rin magbalik Pilipinas. Pero Gigi, kanina ay kinumpirma rin sa atin ng Department of Migrant Workers na lulan yun ng apat na pong cargo vessel na naipit nga o na stranded doon sa Strait of Hormuz yung ilang mga Pilipino. Nakikipagdialogo na sila ngayon doon sa mga shipping line para nga dito sa kaligtasan at inventory or yung accounting ng pangalan ng mga Pilipino na nandoon. Gigi, puntahan natin yung sa repatriation program dahil nakakuha rin ng impormasyon itong OWA at itong DMW na anytime within this evening ay possible na magbubukas na nga itong dalawang malalaking airline carriers ng UAE para naman sa repatriation nga ng iba't ibang residente na gusto na ngang bumalik sa kanilang mga bansa. Pakinggan natin yung pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Kakda. With the rocket fire, drone attacks, and missile attacks, it's all beyond us, no? So it's beyond our control. I mean, so we really have to seriously look into whether we can undertake a repatriation effort first, given that there are attendant risks. So we want those risks down to zero as much as possible. We do not want to place any of our citizens or nationals or OFWs in harm's way as we undertake repatriation. Generally, their conditions are safe, stable. Gigi, bukod nga sa air repatriation ay kinukonsidera rin itong Pilipinas o ng Philippine government itong alternative options gaya na lamang doon sa land travel kung saan from safer Gulf state ay doon nila itatawid itong mga kababayan natin o pwede naman din na diretso raw na barko, no, dahil nagawa rin naman ito noong 2020 kung saan mula sa UAE or sa Middle East ay nag-repatriate o nagpabalik ng mga Pilipino sa ng barko at pauwi na nga dito sa Pilipinas. Gigi. Yan ang ulat ni Raynel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.